Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa isang bata na kalahating katutubo at kalahating unat na biniyayaan ng isang mutya na madalang lang makita. At ito ay ang mutya ng almasiga. Gamit ang kakayahan ng mutya ay kayang itaboy upang hinain ang mga kampo ng dilim dahil sa liwanag nito. Sa hindi pa nakakaalam, si Bulak ay meron ding kaibigang aswang na isang mandurugo na si Maria na kanilang kinupkup noon ng kanyang nanay Nelia. Bagamat aswang ay mabait naman ito at tanging hayop lamang ang kinakain kapag sinusumpong ng pagiging aswang. Si Bulak naman dahil anak siya ng pinuno ng mga katutubo kay Nelia. At nang namatay ang kanyang lola ay siyang itinuturing na batang pinuno ng tribo. Bulak, anak, Maria, halina kayo. Kumain na kayo dito. Andiyan na po, Nay. Wow, mukhang masarap yung niluto niyo po, Nanay Nelia. Oo, Maria. Eto'y pinagtabi kita ng walang asin. Salamat po, Nay Nelia. Ate Maria, mamasyal naman tayo. Nakakabugot na dito sa tribo eh. Sige ba? Saan mo ba gustong pumunta? Kahit saan po, Ate Maria. Gusto ko nga sana pumunta ko na Ate Luna at Ate Liwa eh. Kasi hindi naman natin alam kung saan sila nakatira. Yun bang dalawang dalagang albularya na ang isa ay anak araw? Oo, Ate Maria. Mababait naman sila. Saka gusto ko din sana magpaturo sa kanila. Gusto ko kasing maging albularya po. Para mas madami ako magagawa at makipagtatanggol laban sa mga masasamang aswang. Sige Bulak, hanapin natin sila sa susunod na araw. Pero mas maganda sa gabi para makakalipad ako. Ay nako, hindi ba yung delikado? Baka makita ka Maria ng ibang tao o kaya ng albularyo o antingero. Mapahamak pa kayo. Hindi po, Nay Nelia, kasama ko naman po si Bulak eh. Yun nga ang inaalala ko. Baka kasi isipin ng makakakita ay dinukot mo itong si Bulak. Siyempre hindi mo may iwasan na mag-isip ng masama ang mga hindi nakakakilala sa'yo kapag nasaan yung aswang ka. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Opo, Nay Nelia, tama nga po kayo. Mabuti pa ay umaga kayo lumakad para ligtas. Sige po, Nay. Pero pag ginabi kami, lilipad kami pa uwi ni Ate Maria ha? O siya, basta mag-iingat lang kayo ha. Sige na, kumain na kayo. Kumain na nga ang dalawa at pagkatapos ay nag-ikot sa kanilang tribo. Sana, ganito lagi Bulak ano? Tahimik at walang gulo, namumuhay ng payapa ang mga katutubo. Opo, Ate Maria. Kaya nga po gusto kong maging magaling na albularya para makatulong palalo sa iba. Sige Bulak, susuportahan kita sa gagawin mo at sigurado ako magiging magaling kang albularya balang araw. At mukhang magaling namang albularya sina Liwa at Luna eh. Kinabukasan nga ay lumakad sina Maria at Bulak pababa ng bayan para hanapin ang bahay ng dalawang dalagang albularya na kanilang nakilala para magpaturo sa mga ito. Nang makarating sila ng bayan, ay agad nagtanong-tanong sila sa mga tao kung may alam silang albularya dahil nga hindi nila alam ang lugar ni Luna at Liway dahil hindi naman nila itinatanong noon. Ngunit wala silang nakuha mga sagot at kadalasan ay hindi pa sila pinapansin ng mga tao dahil abala ang mga ito hanggang lumakad na sila. Ate Maria, mukhang mahirapan tayong hanapin si Ate Luna at Ate Liwa ah. Ayos lang Bulak, ganun talaga. Pero masaya naman ang maghanap eh. Baka madami tayong oras. Pwede naman tayong umuwi kahit na mamayang gabi pa. Ang Ate Maria, mabuti pa din tayo sa kabilang bahay pumunta at magtanong-tanong. Lumakad na nga ang dalawa papunta sa kabilang baryo para magtanong. At sa kanilang pagtatanong ay may nakapagturo sa kanila ng lugar ng isa umunong albularya. Kaya naman kaagad nila itong pinuntahan para magbaka sakali nakakilala nito sina Luna at Liway. At nang makarating nga sila sa lugar,
ay nakita nilang madaming tao at nanggagamot nga ang nasabing albularyo na nakilala nila sa pangalang Rosella. Ate Maria, nandito na tayo. Ang daming tao, no? Oo nga Bulak, baka magaling ang albularyang yun. Alika Ate Maria, magtanong tayo. Kung kakilala niya si Ate Liway at Ate Luna. Lalapit na sana sila sa albularyang si Rosella nang may humarang sa kanilang mga lalaki at nagwika kung magpapagamot ba umano sila. Dahil kung magpapagamot umano ang mga ito ay pumila sila at yanda ang kanilang ibabayad. Hindi po kami magpapagamot, maitatanong lang po sana kami sa albularya. Teka po, bakit po nagpapabayad po kayo? Di ba po mga albularya hindi nagpapabayad kapag nanggagamot? Nagwika ang lalaki na noon umano yon, kaya kung ayaw nila ay sa iba na lamang ang mga ito pumunta dahil madaming pasyente ang albularyang si Rosella at wala itong oras para sa mga nagtatanong. Ang sungat mo naman po, parang nagtatanong lang naman po kami. Parang nainis ang lalaki kay Bulak, kaya bago pa makapagsalita ang lalaki ay hinila na ni Maria si Bulak papalayo. Pasensya na po, aalis na lang po kami. Tara na Bulak. Lumakad na nga sina Maria at Bulak papalayo sa lugar ng albularyang si Rosella. Hindi maganda ang katub ko sa albularya ng Ate Maria. Ang tingin ko ay peke siya. Ha? Paano mo naman nasabing peke siya Bulak? Madami nga nagpapagamot sa kanya oh. Madami nga, pero nagpapabayad naman siya. At hindi lang yun. Hindi niyo napansin na aswang ka ate dahil nakalapit ka pa doon. Kapag albularya ka, malalaman mo kaagad na may aswang sa paligid, hindi pa? Oo nga no, ang talino mo talaga Bulak. Napansin mo pala yun? Apo ate, kaya malamang peke siya. Kawawa naman ang mga nagpapagamot sa kanya. Ngunit wala naman tayong magagawa. Umalis na lang tayo dito at sa iba na pumunta para magtanong. Umalis na nga ang dalawa at lingid sa kaalaman nila ay napansin sila ni Rosella dahil tama nga si Bulak na peke nga ito. Ang totoo ay isa itong mangkukulam na may lahing aswang na barbalang at ganoon din ang mga kasama nitong lalaki. Hindi na lamang ito kumibo dahil alam niyang may taglay na mutya ang batang si Bulak at aswang si Maria. Ayaw niyang mabuking siya ng mga ito sa harap ng mga tao. Kaya hinayaan niya na lamang ang mga ito na lumayo. Ngunit bago pa makaalis si Bulak at Maria, ay nagpakawalayan ng isang orasyon na maglalabas ng pagiging aswang ni Maria pag sumapit ang gabi. At dahil walang kamalay-malay ang dalawa, ay patuloy lamang ang mga ito sa paglalakad para magtanong kung may nakakakilala kina Liway at Luna. Inabot na ng hapon ng dalawa. Sa pagtatanong, wala man lang nakapagsabi sa kanila ng kanilang hinahanap. Malayo siguro ang bahay nila Ate Liway at Ate Luna. Ano Ate Maria? Malamang Bulak, at kanina pa tayo naghahanap. Walang nakakakilala sa kanila eh. Ano na gagawin natin ngayon? Magpahinga muna tayo ate. Gutom na ako eh. Hindi pa pala tayo kumakain. Sige, doon tayo sa may silong ng malaking puno umupo at kumain. May baon naman tayong dala eh. Kumain na nga ang mag-ate sa may ilalim ng isang malaking puno. At habang kumakain, ay may napadaang dalawang mag-asawa na pawang may edad na nakasakay sa kalabaw na may karo. Nakita ni Bulak na hindi mapakali ang kalabaw at naging agresibo ito na parang susugurin si Maria kahit sinasaway na ito ng amo niyang lalaki. Bulak, dali magtago ka. Ramdam siguro ng kalabaw na aswang ako. Baka manunuwag yan. Ang bahala ate. Nilapitan ni Bulak ang kalabaw nang walang takot kahit na sinasaway na siya ni Maria at nang mag-asawa na wag lumapit. Ngunit lumapit pa rin si Bulak at nagulat sila nang biglang umamo ang kalabaw at hawakan ito ni Bulak. Tama na kaibigan, wala naman kaming ginagawa sa'yo. Hindi ba? Saka mabait kami at alam kong mabait ka din. Kumaling mga ang kalabaw kaya pumaba na ang babaeng nakasakay sa karo.
Ano ba, Simon? Sawayin mo ngayon si Cardo. Kinakabahan tuloy ako sa bata. Nagwika naman si Simon na hindi na nagtataka dahil sa ikinilos ang kanyang kalabaw na si Cardo. Data ay napapahinahon niya naman ito. Siguro nga ay dahil na din sa katandaan nito. Humingi sila ng pasensya kay na Maria at Bulak. Mga inaeng, pasensya na sa kalabaw namin. Hindi namin alam bakit nagkakaganyan yan. At dahil alam ni Bulak at Maria ang dahilan kung bakit. Sa kadahilanan na aswang nga si Maria, kaya naging ganun ang kilos niya. Sinabi ng dalawa na walang anuman umano yon. Walang anuman po, Ginang. Ayos naman po kami. Opo, ayos lang po. Mabait naman po itong kalabaw niyo po eh. Hay, mabuti naman at hindi kayo sinuwag. Nako, alam niyo ba sa maniwala kayo at sa hindi, madami na itong nasawag na aswang. At kasama ito ng anak kong si Flor. Magkukwento pa sana si Lourdes ng sinuway na ito ni Simon at sinabing malilibang na naman ito sa pagkukwento at gagabihin na naman sila. Oo na, sige na Simon. Eto mga inaing, pambawi, masarap yan, galing sa bukid namin. Dito nga ibinigyan sila ni Aling Lourdes ng guyabanong hinog, kaya natakam naman ng dalawa. Kinuha nila ito at nagpasalamat sa ginang. Wow, bulak ko, paborito nating prutas. Salamat po. Ang Ate Maria, salamat po Ali. Siya nga po pala Ali, may kilala po ba kayong Luna at Liway? Mga albularya po sila. Ano, mga albularya? Wala akong kilalang Luna at Liway, pero... Tinawag na siya muli ni Mang Simon na sumakay na at lalakad na sila. Kaya hindi nga nasabi ni Aling Lourdes na si Flor Dilis na anak nga ay isa ding albularya umano dahil sina Bulak at Maria na ang nagsabi na sige na umano at mukhang nagmamadali na ang asawa niya. Ano ba Simon? Nakikipag-usap pa Minamadali mo na ako. Pagpasensyahan mo na ang asawa ko at ulyanin na yon. Sino nga ulit ang hinahanap niyo? Sige na po, Ale. Wala po. Kami na po ang bahala maghanap. Salamat po sa guyabano. Sige mga inaeng, mag-iingat kayo. Sumakay na sa karo si Aling Lourdes at umalis na sila. Kaya naiwan naman sina Maria at Bulak at kinaya ng bigay na guyabano sa kanila. Pagdating nila Lourdes sa bahay, ay agad silang sinalubong ng kanilang anak na si Flor, ang albularyang wais. Mano po tayo Simon, ni Lourdes. Cardo? Ano, ayos ka lang ba? Ay naku Flor, yung alaga mo, naging agresibo kanina at muntik pang manuwag. Mabuti na lang, napaamo siya ng batang kulot ang buhok kanina na nakasalubong namin ng tatay mo. Batang kulot ang buhok po? Saka mabait naman itong si Cardo Mabait nga, pero hindi ko alam kung ano nangyari dyan kanina. Mabuti na lang talaga. Baka tumatanda na yung kalabaw mo. Siguro nga na Lourdes. Paano? Pumasok na po tayo sa loob ng bahay? At balik naman kina Maria at Bulak. Ang sarap ng guyabano, no? Ang ate, matamis kasi. Oo nga. O anong gagawin natin ngayon? Padilim na. Uuwi na ba tayo? Apa Ate Maria? Sige, at sa sunod na araw na lang ulit natin hanapin si Ate Liway at Ate Luna. Sige, ang mabuti pa doon tayo dumaan sa kakahuyan para walang makakita sa atin kapag nagbago ako ng anyo mamaya. Sige po ate, hintayin na lang natin na gumabi. Pumasok na nga sa kakahuyan ang dalawa para maghintay na dumilim upang makauwi na sila sa kanilang tribo. Nang dumilim na biglang nakaramdam si Maria ng kakaiba na parang nangangati ang katawan nito. Ate Maria, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam Bulak, parang sinusumpong ako ng pagiging aswang ko. E di makakauwi na tayo. Hindi Bulak, ibang nararamdaman ko. Nakakaramdam ako ng gutom. Ang mabuti pa, dumito ko muna sandali Tumakbo si Maria palayo kay Bulak, na hinabol naman ito ni Bulak. Ate Maria, ano nangyayari sa'yo? Hintay.
Hindi ko makontrol ang sarili ko. Kailangan kong lumayo kay Bulak. Naghahanap ng dugo ang katawan ko. Nagbago ng anyo si Maria at pinalabas sa mga pakpak nito. Lumipad ito. Naghanap ng hayop na pwedeng mabiktima. Doon nga ay nakakita ito ng hayop. Isang baboy ramo, kaya agad niya itong sinunggaban. Kinagat ito ni Maria sa leeg at sinipsip ang dugo nito. Ngunit parang tila ba bumalik ito sa ulirat. Anong ginagawa ko dito? Ano? May pinatay akong hayop? Si Bulak, nasaan? Bigla namang may sumita sa kanya na 2 bata at hindi ito mga ordinaryo mga bata dahil mga batang gabunan ng mga ito at kambal pa. Uy, ikaw? Bakit mo kinakain niya na? Masama ka sigurong aswang mo. Halika, Kara. Sigurin natin siya. Wala na nagawa si Maria kundi umangil para depensa ng kanyang sarili laban sa 2 batang gabunan. Ang nasa harapan nito na nakaangil sa kanya, kaya wala itong magawa kung hindi ang lumaban. Sinugod ito ng 2 kambal. At dahil mabilis at maliliksi ang mga ito, ay nahihirapan si Maria na kalabanan sila. Kaya kinampay nito ang kanyang mga pakpak para maglabas ng malakas na hangin. Kaya napatakip ng mukha ang 2 batang gabunan. Nakakuha ng pagkakataon si Maria na tumakas na sana. Ngunit nang lumipad na ito, ay nagawa siyang mahawakan sa paa ng isang batang gabunan at binalibag siya nito pabalik. Titakas ka pa, ha? Walang nagawa si Maria sa 2 bata at akma na sana siyang susigurin muli ng dalawa nang lumitaw si Bulak at humarang gamit ang matya nito. Sinilaw niya ang 2 batang aswang kaya bumalik ang mga ito sa normal. Huwag na huwag niyong sasaktan ng Ate Maria ko. Ala, Kara, bumalik tayo sa normal? O nga, Dara? Sa bata, sino ka ba? Bakit mo kinakampi ng aswang na yan? Dahil hindi siya masama, hayop lang ang kinakain niya. Nakita nila na bumalik na din bilang tao si Maria. Mga bata, hindi ako masama kagaya ng inaakala nyo. Pasensya na, hindi ko kasi kanina makontrol ang pagkauhaw ko sa dugo. Ganun ba? Patawad, ate. Akala namin, masama ka eh. Tinugot kasi ng masamang aswang ang kaibigan namin. Opo, ate. Ang katunayan, sinusundin namin ng tiya Luna namin para tulungan silang maaligtas ang kaibigan namin. Luna? Lunang albularyo ba ang tinutukoy nyo? Opo, ate. Yung tsahe namin ng albularyo na palaging extra, kasama natin si Ate Liway, ang albularyong anak araw, at si Ate Paypay, ang albularyong alalay. Mga pamangkin pala kay ni Ate Luna. Nakalala ko sila nang makalaban din nila si Ate Maria doon sa fiesta nung nakaraan. Inahanap mo namin sila eh, para magpaturo ako ng magang albularyo. Ganoon ba? Anong pangalan mo? Ako si Bulak, at ito naman si Ate Maria ko. Ako naman si Dara, at ito naman si Kara. Kami ang kampal na gabunan, Bulak. Mga aswang pala kayo? Ang galing naman. Teka, Bulak, ano yung ginamit mo sa amin para bumalik kami ni Dara sa normal? Ito ba? Matyato ng almasika, kaya nating silawin ang mga aswang at pahinaan sila. Ang galing naman yan, Bulak. Pwede bang akin na lang yan? O hindi kaya, ibenta mo na lang sa akin. Hindi pwede, Dara, no? Saka hindi mo naman ito magagamit at hindi ikaw ang pinili ng matyahe. Ganun ba yun? E paano makakakuha ng ganyan? Gusto ko din yan eh. Saka na yun, Dara. Dali, sundin na natin sila Tia Luna. Ay, oo nga pala, no? Paano? Mauna na kami ni Ate Maria Bulak, ha? Sandali. Ate Maria, tulungan natin sila. Nagpalit muli si Maria sa pagiging mandurugo at nilabas ang malalapad niya mga pakpak
at hinawakan si Bulak at lumipad. Dinagit din ng mga paa nito sina Dara at Kara. O mga bata, kumapit kayo, lilipad tayo. Mas mabilis ito kaysa tumakbo kayo. Nilipad nga ni Maria ang tatlo na tuwang-tuwa naman na sina Kara at Dara dahil nakakalipad sila. Ang galing, Kara. Ang ganda pala dito sa taas. Sana may pakpak din tayo, kagaya ni Ate Maria, no? Ang nga, Dara, ang ganda dito. Dahil nga nakakalipad sila, ay mabilis silang narating ang lugar na itinuro nila kay Maria, kaya bumaba ang mga ito. Nagulat naman sina Luna, Pepay at Liway sa kanila. Mga bata, anong ginagawa niyo dito? Mamaya na tayo mag-usap, Tia, namin extra. Bulak, gawin mo na. Oh, Dara, matyanang almasi ka? Silawin sila. Sinilaw nga ni Bulak ang mga kalabang aswang na bangkilan. Sinugod ito agad ni Dara at Kara, kaya wala na nagawa sina Luna, Liway at Pepay kundi ang sumugod na din, kaya nagkaroon ng labanan. At dahil sa kakayahan ni Bulak, ay madali nilang natalo ang kalaban at naaligtas sa mga bihag ng mga ito na mga aswang. Ayun, nanalo tayo. Salamat sa'yo, Bulak. Ang galing mo, Bulak. Wala mo akong ginawa eh. Kaya nga nakikipaglaban sa mga aswang. Dara, Kara, ang tatapang nyo. Daralyn? Karalyn? Ano ginagawa niyo dito? Tinatanong ko kayo. Tumutulong sa inyo, Tia Luna. Luna, ngayon na nailigtas natin ang mga bihag na aswang ng kalaban. Saan natin sila dadalhin para makapamuhay sila ng payapa? Si tribo na lang namin, Ate Luna. Mas ligtas po sila doon at makakapamuhay sila ng payapa. Sigurado ka ba, Bulak? Opo, Ate Luna. Ako naman ang pinuno ng tribo namin eh. Ganun ba? Salamat naman kung ganun. Ayan, Liway, may paglalagyan na tayo sa kanila. Oo nga no, salamat Bulak ha. Mukhang may bago na namang bubwet. Nasapawan tuloy ang dalawang makukulit na bubwet. Ano ka, Ate Pepay? Malaki kaya ang tulong namin dito. Ikaw nga ang walang naitulong eh. Anong wala? 5 bangkilan kaya ang napatay ko. Hindi, 4 lang pala. Talo ka naman. Nakalima kami ni Kara. Ikaw 4 lang. 2 kayo eh. Mag-isa lang ako. Kambal naman kami. Kaya talo ka pa rin namin. Kayo ang talo. Oh, ayun ang tatay nyo. Dumating nga si Isko na pinagalitan ng kambal. Dahil sumugod ang mga ito sa kuta ng mga bangkilan na kalaban nila. Humingi naman ng tawad ang 2 kambal sa kanilang ama. Kaya nagyaya na din si Isko na umuwi na sila. Ate Liway, Ate Luna, maaari ba ako magpaturo sa inyo para maging albularya? Naku, kay Ate Liway ka magpaturo, Bulak. Huwag kay Tia Luna, hindi naman siya magaling eh. Anong hindi magaling? Mamaya ka talaga sa akin, Daralyn. Kuya Isko, iuwi mo na nga yung 2 makukulit na yan. Nagpaalam na nga si Isko sa kanila. Paalam, Bulak. Paalam, Ate Liway, Ate Pepay, at Ate Maria. Paalam, Bulak ha. Pag nagbago ang isip mo, ibenta mo sa akin ang matsama, Bulak ha. Paalam, Ate Maria, Ate Liway, at sa'yo, Ate Pepay. Paalam po. Pero huwag mong kakalimutan ang utang mo sa amin ha. Lumakad na nga si Isko, dala ang kambal na anak na sina Dara at Kara. Nagpaalam na din si Luna na susunod na. Naghiwalay na sina Luna, Pepay, at Liway, at sina Bulak at Maria naman ang kumupkup sa mga aswang na kanilang iniligtas at dinala sa kanilang tribo. At dahil mga aswang naman at sa bundok na sila dumaan, ay patalon-talon na mga ito sa puno. Lumipad naman si Maria kasama si Bulak, kaya bago magbukang liwayway ay nakarating na sila sa tribo nila Bulak, kung saan naghihintay ang nag-aalalang si Nelia, kung bakit hindi sila kaagad nakauwi. Bulak, Maria, mabuti na rin na kayo, nag-aalala ako sa inyo.
Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Ano nangyari? Mahabang kwento ni Nelia, pero may kasama kami ni Bulak. Nakita ni Nelia at ng ilang katutubo ang mga nilalang na nagsisilabasan sa mga kakahuyan na nagbabaga ang mga mata. Sino sila, anak? Mga kaibigan naman sila, nanay. Ay na kayo, huwag na kayong maya. Walang mga ano sa inyo dito. Makakapamuhay kayo ng payapa dito sa tribo namin. Lumapit na nga ang mga ito at nalaman ni Nelia at ng mga katutubo ng mga aswang ang mga ito. Ngunit imbes na katakutan, ay malugod nilang tinanggap ang mga ito. Napaluha naman ng mga aswang na gusto lang mabuhay ng payapa dahil may tumatanggap sa kanila. Huwag kayo mag-alala, makakapamuhay kayo dito ng payapa dahil tahimik dito sa tribo. Nagpasalamat naman ang pinuno ng mga ito kina Nelia, Bulak at Maria sa pagtanggap sa kanila. Kaya dito nga ay tinulungan sila ng mga katutubo na magtayo ng kanilang mga bahay. Gamit din ang mga kakayahan ng mga aswang, ay tumutulong din sila sa mga katutubo, kagaya ng pangunguha ng isda at maging pagtatanim, kaya naging masaya at payapa ang tribo nila Bulak. Ano Bulak? Kailan tayo pupunta kina Luna o kina Liway? Sa susunod na, Ate Maria, ayusin muna natin dito ang mga bago nating kasama sa tribo. Ang palagay ko, madami ding ginagawa si na Ate Luna at Ate Liway. Nakatakas kasi ang pinuno ng kalaban. Nakakatuwa ka naman Bulak. Mas inaalala mo pa ang kapakanan ng mga taga-tribo mo. Para ka na talagang pinuno nila. Hindi naman, Ate Maria. Kasi madami naman akong oras para pumunta ka na Ate Luna. At alam ko na ang lugar nila, kaya unahan ko muna dito. Sa bagay. O paano? Sasama ka ba? Pupunta ng bayan bukas. Apo ate, sasama ako sa inyo. Kinabukasan nga ay pumunta sina Bulak sa bayan para mamili ng mga kakailanganin nila. Sina Nelia, Maria at ilang katutubong lalaki ang kasaba nila. At dito nga ay bumili sila ng mga kailangan nila sa tribo, kagaya ng mga lubid, pako at iba pa. Sa pag-iikot nila sa pamilihan, ay nakita na Nelia ang isa nitong kababayan noon ng dalaga pa ito na si Elisa, kaya tinawag niya ito. Elisa, kamusta? Nelia, ikaw ba yan? Ikaw nga, ang tagal nating hindi nagkita ah. Kamusta ka? Eto, ayos lang naman, kasama ng mga anak ko. Ang gaganda naman ng mga anak mo. May dalaga ka na pala. Hindi Elisa, si Bulak lang ang anak ko. Si Maria, ampon ko. Nagkatuluyan pala talaga kayo ng katutubo, no? Oo. Ikaw, kumusta ka naman? Eto, hindi mabuti Nelia. Ang anak ko kasi may sakit at hindi gumaling-galing. Napaglalaroan doon ng engkanto, yun ang sabi. Kaya dinala ko sa albularya. Pero wala din nangyari. Gumastos lang kami ng malaki at naisanlapan namin ang lupa namin sa albularyang pinagamutan ko kay Nene. Ang sabi hindi daw magagamot ang isang gamutan lang. Kaya nagbabalik-balik kami. Ganun ba Elisa? Baka hindi magaling ang albularyang pinapagamutan nyo. Saka bakit nagpapabayad? Wala kasing malapit na albularyo sa lugar namin, Nelly. Mayroon man, nasa ibang ibayo. Hindi kakayanin namin dahil wala kaming masakyan. At hindi nga makalakad si Nene. Kaya sa malapit na albularyo si Rosella na lamang kami nagpapagamot. Kahit paano naman, may nakikita akong pagbabago sa anak ko. Kaya kahit maghirap kami basta gumaling lang siya, ayos lang sa akin, Nelia. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Naku, Tia Elisa, huwag po kayong maniwala sa albularyong yun. Peke po siya. Ha? Peke? Paano mo naman nasabi na peke si Rosella Bulak? Madami nga nagpapatunay na magaling daw siya. Mga kasabot niyo po yun, Aling Elisa. At tama si Bulak. Peke siya. May kilala kaming albularyo na magagaling. Pero yun nga po, malayo sila dito. Nay, pwede po namin puntaan ni Ate Maria ang anak ni Tia Elisa?
Mabuti pa nga anak, pero mag-iingat kayong dalawa ha. Elisa, isama mo sina Bulak at Maria. May mga kaibigan silang albularya, kaya maaari ka nilang matulungan. Sige Nelia, maraming salamat. Mabuti na lang nagkita tayo. Ako na ang bahala sa mga anak mo. Baka kasi gabihin sila at malayo pa ang sa amin. Doon ko na sila papatulugin. Paano? Uuwi na kami ng mga katutubo. Mag-iingat kayong dalawa. Opo, Nay. Mag-iingat din po kayo. Sumama nga sina Maria at Bulak kay Elisa sa bahay nito. At dahil nga nasa kabilang baryo pa sila, ay inabot na sila ng hapon. Doon na lamang kayo matulog mamaya sa bahay at tiyak akong gagabihin na kayo sa pag-uwi. Sige po, nakapagpaalam na naman po kami kay Nanay Nelia, kaya ayos lang po. Nang marating na nila ang bahay ni na Elisa, ay napaatras kaagad sina Bulak at Maria dahil sa baho at langsa, na hindi naman magawang maamoy ni Elisa. Ang baho, Ate Maria? Oo nga Bulak, mga marka ng aswang. Iswang, Ate? Oo Bulak, ginagawa yun ng mga aswang bilang babala sa iba na sa kanya ito ang... Oo Bulak, ginagawa yun ng mga aswang bilang babala. Nasa kanya na itong bahay ng kanyang biktima. Ibig sabihin, Ate, inaaswang ang anak ng Tia Elisa? Malalaman natin yung Bulak, pagpasok natin. Tiniis ng dalawa ang amoy at pumasok na ng bahay. At nang makita nila sa nene ay naawa ang dalawa dahil payat ito na parang namumutla. Nene, eto sina Bulak at Ate Maria mo. Mga anak sila ng kaibigan ko noon, ang Tia Nelia mo. Kamusta, Nene? Ito, hindi maganda, Bulak. Ate Maria, nangihinapal na ako. Parang walang lakas ng katawan ko. Alam ko na Bulak, dalhin na lang natin mismo si Nene kina Luna at Liway. Ang Ate Maria, hanap tayo ng pwedeng saka ni Nene para madala natin sa kana Ate Luna o kay Ate Liway. Ginawa ko na yung mga bata. Pero kapag umaalis ng bahay si Nene, sumasama ang pakiramdam niya at nasasaktan siya. Ganun po ba, Tia Elisa? Oo Bulak, paano? Iwan ko muna kayo at magluluto lang ako ng hapunan natin ha? Anong gagawin natin Bulak? Kinuha ni Bulak ang mutya sa bulsa niya. Ate Maria, isirado mo ang pintuan. Sige, gagamitin mo ba yan kay Nene? Subukan ko lang, Ate Maria, maago man sa mga aswang. Sa mga aswang ko lang ito nagagamit at sa mga masisamang engkanto at hindi ko pa nasusubukan sa tao. Isinara nga ni Maria ang pintuan at lumapit si Bulak kay Nene. Ano yun, Bulak? Anong gagawin mo? Magtiwala ka sa akin, Nene. Hawakan mo itong mutya. Hinawakan nga ni Nene ang mutya ng dalawang kamay at ganoon din si Bulak. Mutya ng almasika? Pagalingin mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Gumana ka. Lumiwanag ang mutya ng almasiga at nakita ni Maria ang itim na aura na kumawala sa katawan ng batang si Nene at ganoon din sa loob ng kwarto. Nakita nila Maria at Bulak ang pagbalik sa normal ng itsura at ng katawan ni Nene. Naging maaliwalas ito at bumalik sa dati ang kulay niya at ang maganda pa ay nakakatayo na ito ngayon. Gumana Bulak, gumana kay Nene ang mutya. O nga, Ate Maria, salamat at kumana. Pero napagod ako, Ate Maria, ito na. Nakita ni Maria na napalhod si Bulak dahil sa pagod. Mawaling na ako, Bulak. Salamat sa'yo. Niyakap ni Nene ang nakalod na si Bulak at nagpasalamat ito na umiiyak dahil naaawa na ito sa kanyang nanay na sinasakripisyo na ang lahat para sa kanya. Puntahan mo na siya, Nene, at yakapin at sa kanya ka magpasalamat. Lumabas nga ng kwarto ang nakakalakad ng si Nene at pumunta ng kusina. Sinundan naman siya ni Maria at Bulak.
Habang nagluluto si Aling Elisa, ay naramdaman niyang may tao sa likuran niya at ang akala pa nga niya ay si Bulak ito o kaya ay si Maria. Gutom na ba kayo? Sandali na lang to, Bulak. Maria, kakain na din tayo. Nay? Napatigil si Aling Elisa sa pagluluto nang marinig niya ang boses ni Nene, kaya agad itong lumingon. Nakita ni Aling Elisa si Nene na nakakatayo na. Bumalik na sa dati ang pangangatawan at nakakangiti na sa kanya. Kaya napaluha si Aling Elisa at iniwan ang niluluto at tinakbong niyakap ang anak na si Nene. Nene anak, totoo bang nakikita ko? Magaling ka na anak ko? Opo, Nay. Salamat po kay Bulak. Bulak, maraming salamat sa'yo. Diyos ko anak ko, mahal na mahal kita. Salamat naman at ayos ka na. Mahal na mahal ko din po kayo, Nanay. Maraming salamat po sa lahat. Nagyakapan na mag-ina, kaya kahit sila Bulak at Maria ay hindi maiwasang maiyak. Napatigil lamang sila nang nag-amoy sunog na ang niluluto ni Aling Elisa, kaya agad itong kinuha ni Maria sa apoy. Dito ay napatawa pa sila dahil muntik pang masunog ang pagkain nila. Masaya sila naghapunan. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Elisa sa pagaling ng anak na si Nene. Pati sa pagkain ay naging magana na din ito. Ngunit nakita nila si Bulak na parang gutom na gutom ito, kaya natuwa naman sila. Bulak, dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Hindi ka naman ganyan kumain ah. Pasensya na po, Ate Maria. Nagutom po kasi talaga ako. Hayaan mo na Maria, madami pa namang pagkain. Hayaan mo na lang si Bulak. O nga po, Ate Maria. Bulak ko, ito pang pritong baboy. Kinuha ito ni Bulak at nagpasalamat. Kumain ito ng kumain, na lumulobo pa ang pisngi nito sa kakakain. Matapos kumain ay tumambay muna sina Maria at Bulak sa labas ng bahay para magpahangin. Habang masaya naman naghuhugas ng pinggan na mag-ina. Nakakatuwa si Tia Elisa at Nene Ate Maria, no? Oo Bulak, ang kanina'y malungkot na sitwasyon na mag-ina ay napalitan ng saya. At dahil sa iyo yun Bulak, kahanga-hanga ka talagang bata. Sinubukan ko lang naman, ate. Mabuti at kumana. Madami pa lang pwedeng gawin ng matya kong hawak. Oo nga eh, at natanggal pa nito ang marka ng mga aswang sa paligid. Napatigil sila sa pag-uusap nang biglang papasukin ni Maria si Bulak sa loob ng bahay dahil may naramdaman nito sa paligid. Bulak, madali ka. Pasok ka muna sa loob ng bahay. Dali. Bakit, Ate Maria? Mamaya na. Dali na. Halika na. Pumasok na nga ang dalawa sa bahay at isinara na ni Maria ang pintuan. Kaya nagulat naman na mag-inang Nene at Elisa. Bakit Maria? May problema ba? Huwag na po kayong lumabas, Tia Elisa. May aswang po sa labas. At hindi lang isa, kundi dalawa pa. Nay, natitakot po ako. Huwag kang matakot anak, hindi ka nila makukuha. Tia, pabalik-balik ba ang mga ito sa inyo? Oo Maria, ilang araw na din pabalik-balik ang mga yan sa amin. Kaya nagsasaboy ako ng asin sa paligid para hindi sila makalapit. Mukhang si Nene ang puntiri nila. Malamang, mga anduduno ang mga ito. Ano po ang anduduno, Ate Maria? Ang mga anduduno Bulak ay mga aswang na nambibiktima na may sakit. Kaya siguro hindi gumagaling-galing si Nene dahil sa mga ito. Para kasi mga tiktik ang mga ito na may mahabang dila na siyang ginagamit nila pansipsip sa lakas ng kanilang biktima. Mabuti na lang pala, naagapan natin siya. Anong gagawin natin ngayon, Ate Maria? May hinala naman ng mga ito. Kaya ko na sila Bulak. Sasama ka si Ate Maria? Lalabanin natin sila? Huwag na. Ako na lang. Dumito ka na lang sa loob at bantayan mo si Nene at Tia Elisa. Sige ate, ikaw na ang bahala sa kanila. Anong gagawin mo Maria? Lalabas ka ba?
Opo, Tia Elisa. Haharapin ko lang po ang mga ito. Ate Maria, baka pumapano ka. Huwag kang mag-alala sa akin, Nene. Kaya ko sila. Nagsanay kasi kami ni Bulak ng pakikipaglaban sa tribo, kasama ng katutubo. Kaya, kaya ko to. Hindi ba, Bulak? Oo, kaya na ni Ate Maria yan. Nene, Tia Lisa, kaya dito na lang po kayo. Lumabas na nga ng bahay si Maria at ilang sandali lang ay nakarinig sila ng pagaspas ng malalaking pakpak at malalakas na kalabugan sa labas ng bahay na tila may nag-aaway dahil sa mga pag-aangilan na naririnig nila. Ngunit nanatili lamang silang nakamatsyag sa loob ng bahay at ilang sandali lang ang lumipas ay biglang tumahimik na ang lahat at nawala ang pag-aangilan at malalakas na pagaspas ng pakpak nang may bigla na lamang kumatok sa pinto. At ito nga si Maria. Bulak, buksan mo na ang pinto. Ayos na. Binuksan nga ni Bulak ang pinto at pumasok na si Maria na may ilang maliliit na galos lamang at sirang damit. Ano, Ate Maria? Napatay mo ba? Ang isa lang, Bulak. Tapos yung isa nakatakas. Pero nasugatan ko din yon. Ang isang napatay ko ay tinapon ko na. Maria, ayos ka lang ba? Opo, Tia Elisa. Galos lang naman ang natamo ko sa mga yon. Ang galing mo naman, Ate Maria. Natala mo ang dalawang aswang na yun. May hina lang naman sila, Nene. Walang-wala sila. Kung ikukumpara sa dalawang kambal na gabunan na makukulit na nakalaban ko. Sina Dara at Kara ba yung tinutukoy mo, Ate Maria? Oo, Bulak. Malalakas ang dalawang yon. Kung hindi nga dahil sa'yo, baka natalo pa ako ng dalawang yun eh. Halika, Maria. Gamutin natin ang mga sugat mo. Ginamot nga ni Elisa ang mga sugat ni Maria. Samantalang, ang nakatakas naman na andudunong na nakalaban ni Maria ay pumunta sa itim na albularyang si Rosella. Sinabi nito ang nangyari at nagawa pang mapatay ng mandurugo ang asawa niya at gumaling din umano ang batang kinulam niya para hindi makalakad dahil sa kulot na bata. Mga pakaalamera, mapupurnada pa yata mga plano ko dahil sa kanila, kaya kumanda sila sa akin. Kinabukasan ay nagpaalam na sina Maria at Bulak na Elisa at Nene. Mauna na po kami ni Bulak, Tia Elisa. Nene. Paalam po, Tia, at sa'yo din, Nene. Maraming salamat sa'yo, Bulak. At sa'yo din po, Ate Maria, sa pagpapagaling niyo po sa akin at paglaban sa mga aswang kagabi. Walang naman niya, Nene. Paano? Palos na kami ni Ate Maria, ha? Mag-iingat kayo, Maria at Bulak. Aalis din muna kami ni Nene sa bahay namin at doon muna kami sa kapatid ko. Baka balikan kami ng mga aswang dito na kami lang. Magandang ideya po yan, Tia Elisa, para makaiwas muna kayo ni Nene. Umalis na nga sina Bulak at Maria at umuwi na sa tribo nila. Sinalubong naman sila ni Nelia at ikinuwento nila ang mga nangyari kung paano napagaling ni Bulak si Nene at kung paano nilabanan ni Maria ang mga andudunong aswang. Ang akala nila ay ayos na ang lahat, ngunit nagkakamali sila. Dahil sa pagtulong nila kay Nene at Elisa, ay tinandaan sila ng itim na albularya na si Rosella. Pinagplanuhan nito ang dalawa. Lumipas ang ilang araw. Lumakad na naman sina Bulak at Maria, pati na din si Nelia. Papunta muli ng bayan para mamili ng kailangan para sa lumalaki nilang tribo. Matapos makapamili at uuwi na sana, ay may dumaan ng mga tao na naglilibing. Madami ang mga ito. Nasa 5 kabaong ang nakaparada, kaya nagtanong sila sa mga nakikipaglibing. Ale, mawalang galang na po. Maaari po bang magtanong sa inyo? Bakit madaming pinaparadang patay ngayon? Nagwika naman ang aling kanila ng napagtanungan. Biktima umano sila ng mga anduduno. Dinala naman umano sila sa albularyang si Rosella, ngunit sinisingil sila ng bayad upang mapagaling ang kanilang anak. At dahil nga hindi sila makalabas ng bahay, kailangang puntahan ito ng albularya. Pero kung walang bayad ay hindi nito pinupuntahan.
At dahil may hirap ang mga magulang ng mga batang namatay, ay wala na nga silang nagawa. Kung sana ay may malapit lang na albularyo sa lugar. Salamat po, Ale. Nakikiramay po kami. Umalis na ang Ale at nagpatuloy na sa pakikilibing. Napabuntong hininga naman si Maria. Nay Nelia, mauna na po muna kayong umuwi. May gagawin lang po ako. Ano yun, Maria? Basta po, uuwi din po ako pagkatapos nito. Sige Maria, basta mag-iingat ka ha. May iwan din po ako kay ate para samahan ko siya. O siya, sige na. Palagi naman kayo magkasamang dalawa eh. Lumakad na nga si Nelia kasama ng mga katutubo para umuwi. Ate Maria, alam ko ang iniisip mo. Pupuntahan mo si Rosella, ano? Oo, Bulak. Mukhang hindi maganda ang kutob ko sa albularya na yon. Tsaka kung may kinalaman siya sa mga nangyayaring pagkamatay ng mga bata. Pareho pala tayo ng iniisip, ate. Lumakad na nga ang dalawa at pinuntahan ang lugar ng albularyang si Rosella para sana magmasid. Ngunit pagdating nila sa lugar ay walang katao-tao, hindi kagaya ng nauna nilang pagpunta. Walang tao, ate Maria. Parang inaabandon na ang lugar niya. Oo nga, Bulak. Nabukang na siguro na peke siyang albularya. Hinalughog ng dalawa ang lugar, ngunit wala silang makita ng kahit na ano. Kaya wala nang nagawa ang dalawa kundi ang umalis na lamang. Mabuti pa, Bulak. Balikan natin ang lugar na tumamayang gabi. At sigurado akong may magpapakita pa dito at naaamoy ko na may marka ng aswang dito. Malakas ang kutob ko na baka ang albularyang yun ay aswang at ang mga alagad niya, ang mga umaataking andodono at ang hindi nagbabayad ay tinutuluyan nila. Ang sama pala talaga ng albularyang yun, ate Maria. Sa una pala talaga ay wala na akong tiwala sa kanya. Umalis muna tayo dito at makibalita sa paligid. Umalis na nga ang dalawa at pumunta sa isang baryo malapit sa lugar at doon muna tumambay sa isang tindahan. Bumili ng makakain at inumin, saka nagtanong. Ale, wala na po bang albularyo dyan sa labasan ng baryo nyo? Ipapatingin ko po sana sa kanya tong kapatid ko eh. Si Rosella baka mainaing. Nako, bago kayo dito ano, huwag mo nang dali ng kapatid mo doon. At baleta na piki ang albularyang yon. Sa una lang magaling. Ngunit kalaunaan, ang mga pasyenteng hindi nakakapagbayad sa kanya ay namamatay. Kaya nga tinatawag siyang itim na albularya dito sa amin. Ano po? Itim na albularya ang tawag sa kanya? Atin-atin lang ito, inaing. Pero balitang, may mga kasama daw yung aswang na siyang inuutusan niya na manakot ng mga nagbabanta sa kanya. Kaya ilag ang mga tao dito. Ano po? Bakit parang wala na po siya doon at parang inabandon na yung lugar niya? Alam mo kasi, inaing, umabot sa isang magaling na albularya ang ginagawa niya. Kaya pinuntahan siya dyan. Kaya ayan, nagsialisan sila sa takot sa dalagang albularya. Dalagang albularya po ba ika mo? Ano po ang pangalan niya? Hindi ko alam, inaing. Basta magaling daw yon at wais. Nakasakay sa kalabaw. Albularyang may kalabaw? Kakaaba yun, ate Maria. Wala na po ba kayong alam sa albularya yun, Ale? Doon ko na lang sana dadalhin tong kapatid ko. Wala, inaing. Ngunit kung gusto mo, ay may dalawa pang albularya doon sa kabilang ibayo. Malayo nga lang dito. Malayo nga lang dito sa lugar namin yung albularyang anak araw at ang albularyang si Luna. Doon kayo pumunta. Huwag kay Rosella. Mapapahamak lang kayo. Sige po, Ale. Salamat po sa paalala. Kilala pa lang kung dito si Ate Luna at Ate Liway ang ate Maria. Oo nga, Bulak. Ang kaso, malayo nga sila. At sino naman kayang isang albularya nakasakay sa kalabaw na tumaboy sa itim na albularya? Kumain na nga muna ang dalawa at nagpalipas ang oras sa tindahan. Mga inaing, hindi pa kayo uwi. Hapon na. Delikadong abutan kayo ng gabi sa lugar namin. Narinig niyo naman siguro ang sabi ko kanina tungkol sa mga aswang, hindi ba? Uuwi na po.
May tsahe naman po kami dyan sa may kabilang baryo. Sige po, Ale. Salamat po. Tara na, Bulak. Lumakad na nga ang dalawa palabas ng baryo at nag-ikot-ikot hanggang sa dumilim. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa malayo at sinusundan sila nito simula nang lumabas sila ng baryo. Nang sumapit na nga ang dilim at babalikan na sana nila Maria at Bulak ang lugar ng itim na albularya nang may narinig silang sigaw na humihingi ng tulong sa kanila. Ito ay isang ginang na tumatakbo papunta sa direksyon nila. Nagwika ito na maaari daw ba nila siyang tulungan. May dumukat umano na aswang sa kanyang anak habang papauwi na sila, kaya nagmamakaawa ito kay Maria at kay Bulak. Ginang, saan po dumaan ang aswang? Puntahan natin, baka mahabol pa natin. At mabawi ang anak mo. Tumakbo nga sila at sinundan ng ginang. Patungo ito sa kakahuyan. Napansin ni Maria na pasukan na ng pasukan ng kanilang dinadaanan. At tila ba hindi man lang napapagod sa pagtakbo ang ginang, kaya nagduda na ito. Bulak? Tigil, sandali. Bakit Ate Maria? May problema ba? Nauna na sa atin ng ginang? Baka hindi natin siya masundan? Patibong ito, Bulak. Pinapasunod lang tayo ng ginang at ang bilis ng tumakbo. Dali, balik tayo. Hinila na ni Maria si Bulak para bumalik na sana. Pero may biglang humaring sa kanila na ilang mga kalalakihang walang mga damit pang itaas at naglalangis ang katawan. Ate? Sinasabi ko na nga ba? Nahulog tayo sa patibong nila. Nagulat sila nang lumabas si Rosella sa isang madilim na parte ng gubat at tumatawa ito kasama ng ginang na humingi sa kanila ng tulong. Mga tanga, ang dali niyo namang paniwalain. Ikaw, anong kailangan mo sa amin, itim na albularya? Kayo, mga paka-elemera kayo, pinagaling niyo ang isang batang pasyente ko? Pasyente o biktima mo peking albularya? Oo nga, ang sama mo. Pinipirahan mo ang mga tao at kinikipit. Ganun talaga. Mga tanga sila eh. Kung hindi kayo paka-elemera, hindi sana ako nabuking at hindi sana ako natunto ng albularyang si Flor de Lis. Kaya magbabayad kayong dalawa sa akin ngayon. Mabuti nga sa'yo, pero ano naman ang kanilaman namin sa albularyang humahanting sa'yo? Dahil sa inyo, ang nanay ng batang pinagaling niyo ang nagkalat ng peke ako. Kaya kumalat ang usapan na nakaabot sa isang albularyo sa kabilang baryo. Kaya kayo ang may kasalanan at sumira sa mga plano ko. Kaya mga bata, sugurin na patayin sila. Susugod na sana ang mga alagad nito nang ilabas ni Bulak ang mutya niya at sinilaw silang lahat. Sige, lumapit kayo para matunaw kayong lahat sa metyang hawak ko. Pangahas kang bata ka? Ibaba mo yan kung ayaw mong patayin ko ang batang ito. May inilapit na bata kay Rosella at ito ay si Nene na umiiyak. Nene, bitawan mo siya, demonyo ka. Bibitawan ko lang ang batang ito kung ibababa ng batang kulit ang buhok ang hawak ng mutya at itapon. Sige, pero bitawan mo si Nene. Itapon mo na ang mutya mo at lumapit ka dito. Ikaw Mandurgo, huwag kang gagalaw kung ayaw mong patayin ko ang batang ito. Sige, eto, ibababa ko ang mutya at ibibigay mo sa akin si Nene. Ate Maria, dyan ka lang. Mag-iingat ka, Bulak. Ibinabangan ni Bulak ang hawak ng mutya, kaya hindi na nasilaw ang mga aswang at lumapit ito kay Rosella. Ay na, okay na si Nene. Aabutin na sana ni Bulak ang kamay ni Nene nang may nagsalita na isang dalagang babae na wag umano at isa yung hunyango. Huwag bata, lumayo ka sa kanila, isa yung hunyango. Nakita ni Bulak ang pagbabago ng anyo ni Nene sa isang pangat na nilalang at hindi ito nakahanda ng tadyakan nito ni Rosella, kaya tumilapon at napatumba si Bulak. Nakita naman yun ni Maria, kaya nanggagalaiti ito sa galit. Bulak, magbabayad ka sa akin. Biglang nagpalit ng anyo si Maria sa pagiging mandurugo at sinugod si Rosella.
Ngunit biglang nilundagan siya ng hunyango na nagkunwaring si Nene. Dinakma lamang ito ni Maria at inilipad sa itaas, at dito ay walang awa nitong hinati ang katawan ng aswang sa dalawa. Ikaw naman ngayon, Rosella, magbabayad sa ginawa mo kay Bulak. Sinugod ito ni Maria, ngunit hindi ito nakaabot nang bigla itong bumagsak dahil sa binitawang orasyon ni Rosella. Samantalang si Bulak naman ay susugurin na sana ng mga aswang nang biglang nag-orasyon si Flor de Lis. Espada ng kalikasan, ako'y nananawagan, igapos mo sa iyo mga ugat ang aking mga kalaban. Sabay sa pagtusok ni Flor ng kanyang espada ay nagsilabasan ng mga ugat ng halaman at pumulupot sa mga aswang, kaya hindi sila nakaabot kay Bulak. At tinanggal din ni Flor ang pinataw na orasyon ni Rosella kay Maria. Kaya muli na ito nakakagalaw. Flor de Lis, ang albularing wais, paano mo kami natunton? Madali lang. Sinundan ko ang dalawa dahil alam kong puntirya mo sila, Rosella. Madami ka nang nabibiktima kaya dapat ka nang mawala. Hindi pa ako talo sa inyo. Humanda kayo sa akin. May kinuha itong parang maliit na itim na bato na pinalibutan ng maitim na usok at kinain niya ito. Naging aswang si Rosella at hindi lamang basta aswang. Dahil lumaki pa ito at nagkaroon ng matatalas na kuko at pangil. Kaya naman napaatras sila Bulak at Maria. Tama nga si Ate Maria, may mga kumalat ng binhi ni Karima at Abaddon nang tusukan nito ng espadang kidlat ni Ate Natalia noon. Ano kayo ngayon? Mas malakas na ako sa inyo, kaya humanda kayo sa akin mga pangahas. Kayong dalawa, umatras kayo, hindi niyo siya kakayanin. Espada ng kalikasan, ako'y nananawagan. Magpalabas ka ng hangin at liparin ang kalaban. Nagpalabas ng hangin si Flor gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito umubra kay Rosella dahil inilibing nito ang kanyang mga kuko sa lupa upang hindi siya matangay nito. At pagkatapos ay sinugod nito si Flor at kinalmot ang mga mahahabang kuko nito na nasasangga naman iyon ni Flor. Kayong dalawa, dali, umalis kayo dito. Pero, paano ka? Kaya ko na to, madali kayo. Hinawakan ni Maria si Bulak para sana lumipad at umalis. Nang makita nila na nagawang mabitiwan ni Flor ang kanyang espada at nagawa siyang matadyakan ng aswang na si Rosella kaya napatilapon ito. Aray! Hindi ko alam na ganito pala kalakas ang magagawa sa ordinaryong aswang ng butil ng kadiliman ni Karima. Ano? Albularia. Ngayon, sa mga kamay kita mamamatay. Sinugod nito si Flor, ngunit biglang lumipad si Maria sa harapan nito at kinalmot ito sa mukha. Kaya napahiyaw ito at hinawi nito si Maria ng malaki niyang braso. Kaya naman napatilapon din si Maria at bumagsak sa lupa. Bumalik sa anyong tao na puno ng sugat. Galit na galit naman si Rosella sa pagkalmot ni Maria sa kanya, kaya ito naman ang pinagbalingan niya. Pakialamera ka, kaya ikaw ang uunahin ko mandurugo. Sinugod nito si Maria, ngunit hindi siya hinayaan ni Bulak dahil humarang ito sa gitna nila at hawak na ni Bulak ang mutya niya ng almasiga. Hindi ko kaya ang saktan mo ang ate ko. Ang tiyan ng almasiga, magliwanag ka. Silawan mo ang pangat na albularyang ito. Nagliwanag nga ang mutya na sumilaw kay Rosella. At nakita ni Flor na lumabas sa katawan ni Rosella ang itim na usok at naglaho nang tamaan ng liwanag mula sa mutya ni Bulak. Nang hina ito, bumalik sa orihinal nitong laki. Nakita din ni Flor na lumiwanag ng berde ang kanyang espada na nasa unahan lamang ni Bulak. Bulak, ang espada, kunin mo. Habang sinisilaw ni Bulak ang aswang na si Rosella, ay binunot niya ang espada ni Flor gamit ang isang kamay. Nakita nga ni Flor na nagawang mahugot ni Bulak ang kanyang espada at nagliwanag din ito. Bulak, itarak mo sa kanyang espada, madali ka. Sinunod ito ni Bulak at itinarak nito sa katawan ng itim na albularia na si Rosella ang espada ng kalikasan.
Biglang may mga ugat na tumubo sa paligid nito. Hinihila siya pababa ng lupa at ang mga aswang na alagad nito na nakagapos sa ugat ay natunaw din dahil sa matya ni Bulak. Kaya nagawa nilang matalo ang itim na albularya na naging aswang. Nang mapatay na nila si Rosella, ay agad na nitong inalalayan si Maria. Ate Maria, ayos ka lang ba? Oo, Bulak. Ang galing mo. Natalo mo siya. Opo ate, dahil sa espada ni Ate Flor. Lumapit si Flor sa kanila. Ibinigay naman ni Bulak kay Flor ang espada nito. Ate Flor, ito na po ang espada niyo. Ngumiti naman si Flor kay Bulak. Bulak, sa'yo na yan. Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Oh? Ano po? Ako po? Oo, Bulak. Dahil pinili ka ng espada ng kalikasan bilang bagong nagmamay-ari sa kanya. Dahil hindi yan magagamit ng iba, kundi ako lang. At ngayon ay nagawa mo itong magamit. Kaya ikaw na ang bagong may-ari niyan. Gamitin mo, Bulak, para protektahan ng mga mahal mo sa buhay. Talaga po Ate Flor? Akin na po ito? Oo, dahil alam ko madami ka pang pagsubok na kakaharapin bilang isa sa mga bata ng liwanag. Bata ng liwanag? Ano po ang ibig niyong sabihin Ate Flor? Malalaman mo din yan balang araw, Bulak. Sige na, itago mo ng espada mo. Tawagan mo na lang kapag kailangan mo. Paano po ba ito tinatago at saan po? Ilapat mo ang mutya mo sa espada mo, Bulak. Ganito po ba? Idinikit ni Bulak ang kanyang mutya sa espada at kapwa ito nagliwanag sa kulay berde. At hinigop ng mutya ang espada nito. Sa oras na kailangan mo ito, Bulak, ay tawagin mo lang muli ang espada at kusa itong lilitaw mula sa mutya mo. Ang galing naman ito ate. Paano? Uwi na tayo? Eto nung sundo natin. Sumama muna kayo sa akin sa bahay para magamot ang mga sugat mo, Maria. Dumating na nga ang kalabaw nito na si Cardo, kaya sumakay na sila at pumunta muna sa bahay ni na Flor. At muli nga nagkita si Bulak at Aling Lourdes. Ikinuwento ni Flor ang nangyari. Ginamot nila ang sugat ni Maria. Doon na din kumain ng dalawa at natulog. Kinabukasan ay nagpaalam na umuwi ang dalawa. Maraming salamat po sa inyo, Aling Lourdes, Mang Simon, at sa inyo na din, Flor. Paalam po sa inyo. Mauna na po kami. Paalam Ate Flor. Sige, Bulak. Maria, mag-iingat kayo. Lumakad na nga pauwi si Bulak at Maria habang tinitingnan ito ni Flor. Alam mo ba, anak, naaalala kita kay Bulak noong maliit ka pa. Parang ikaw lang din. Oo nga, Nay. Nakikita ko din ang sarili ko sa kanya. At mukhang panalo na naman ako sa pustahan namin nila Ana at Gwendoline. Dahil nakita ko na nga halili sa akin. Pinagmamasdan ni Flor ang papalayo ng si Bulak na tuwang-tuwa dahil meron itong magagamit na panlaban sa mga masasamang aswang. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ni Bulak. Sa susunod po, sana'y abangan ninyo ang kwento ng kambal na gabunan at ni Bulak laban sa mga abwak. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po muli sa lahat.